Sana hindi na masundan pang nangyaring lagim dito sa ating lugar. Hindi bali nang ako ang mag-agrabyado, wag lang ako maagrabyado. Baka kausap ng asawa mong multo ng asawa ko. Hindi lahat ay nakababatid na may nakabaong kayamanan sa ilalim ng lupa. Kayamanang kapag natagpuan at naangkin, ay maghahatid ng ibayong kasaganaan. Subalit, papaano kung ang natatagong kayamanan ay may nakakapit na kababalaghan at lagim? At ang tanging nakakaalam ay isang misteryosong espiritista. Ang katanungang ito ang sasagutin ng episode natin ngayon. Mula sa padalang kwento ng ating letter sender na nagpapatago na lamang sa pangalang Connie. Heto ang kanyang sulat. Dear Miss Anne, ang nakakatakot na kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyong channel ay mula pa rin sa mga istoryang naikwento sa akin ng aking Lola Sonia, na totoong nangyari raw noong dalaga pa siya sa pinanggalingan niyang liblib na probinsya, kung saan isang bago pa lang niyang nagiging kaibigan doon ang nakaranas ng kababalaghan. Nakakatakot naman ang alulong ng asong gala na yun sa kalye. Hindi tuloy ako makatulog. At ngayon pang nagsusolo ako rito sa bahay namin. Dahil gabi na hindi pa umuwi si Nante. Saan kaya siya nagpunta eh? Hindi naman siya nag-o-overtime sa pinapasukan niyang pabrika. Ay, parang may tao. May naglalakad sa bakuran namin ah. Baka dumating ng asawa ko. Silipin ko nga sa bintana. Hindi ko kilalang lalaking naglalakad sa labas ng bahay namin ah. Sino yun? Yung lalaking nasa bakuran namin na tumigil sa paglalakad. Unti-unti siya naglalaho. Miss Anne, nanlaki raw ang mga mata sa takot ng kaibigan ni Lola Sonia na si Carmen. At nagmadali siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa bahay ng aking lola. Huwag kang matakot, Carmen. At kapag tansya mo, nakauwi na sa inyong asawa mo, sasamahan kita pa uwi sa inyo. Kung nakauwi lang sa oras ang asawa ko, hindi ako tatakbo rito sa inyo, Sonia. Nagkamali yata kaming lumipat sa lugar na to malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Dahil ilang buwan pa lang kaming nangungupahan sa bahay na matagal na walang nakatira, nakakita ako agad ng multo doon. Multo? Multo raw ang hinala ni Carmen, Miss Anne, sa lalaking nakita niyang unti-unting naglaho sa kanilang bakuran.
na pinatotohanan ng kapitbahay nitong biyuda. Ano ho, Aling Rosing? Multo ho ng asawa niyong nakita ko kagabi sa bakuran namin? Oo, Carmen. Dahil nakita ko rin siya. Maliwanag ang buwan kagabi kaya nakita kong multo ng asawa kong naglalakad sa bakuran ninyo. Bago siya naglaho. Kaya pagising ko ngayong umaga, lumapit ako agad dito sa iyo nang makita kitang nagwawalis dito sa harap ng bahay niyo. Ang ipinagtataka ko, bakit nagmulto kagabi ang asawa ko na matagal nang patay? Hindi ko ho yata kayo maintindihan. Matagal na akong biyuda bago pa man kayo mapalipat na mag-asawa dito sa lugar na ito. At naging magkapit-bahay tayo. Pero dyan sa bakuran ng bahay na inupahan yung mag-asawa, kitang-kita kong multo ng asawa ko na nagbalik kayong 20 taon na siyang patay. Nagmulto siya na ang kanyang mukha parang noon siyang 30 taong gulang pa lamang. Ayon kay Carmen, Miss Anne, hindi raw alam ng kapitbahay niyang si Aling Rosing ang ikinamatay ng asawa nitong espiritista. Basta hindi na raw ito umuwi. Noong siya'y 30 taong gulang pa lamang. At nabatid lang daw ni Aling Rosing na patay na ang kanyang asawa nang magpahula siya. Namatay daw ito sa paghahanap ng nakabaong kayamanan. Pero hindi raw masabi ng manghuhula kung nasaan ang bangkay ng kanyang asawa. Carmen, huwag ka magpapaniwala sa kapitbahay nating biyuda. Anong malay mo kung tinatakot ka lang niya? Bakit naman ako tatakutin ni Aling Rosing? Para umalis tayo rito. Dahil baka ayaw niya tayo maging kapitbahay. Sabi ko nga sa'yo, nakita ko rin yung multo ng asawa ni Aling Rosing kagabi. Kaya nga napatakbo ko kina Sonny. Kaya hinatid niya ako rito sa atin pa uwi nang narito ka na. Sinabi ko na rin sa'yo na malamang guni-guni mo lang inakita mong lalaki naglalakad sa labas nitong bahay kagabi. Basta Nante, uli-uli, huwag ka na masyadong magpapagabi bago umuwi ha. Huwag mo nga akong obligahin umuwi ng maaga. At hindi ko maaaring pahindihan kapag may katrabaho ako nag-aya sa akin gumimi kami paminsan-minsan. Pero Nante... Huwag mo kong ulitin at baka ma-high blood pa ako sa'yo bago pa ako pumasok sa trabaho ko. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi ako naniniwala sa multo. Tarantaduan lang yung multo-multo. Hindi na raw nakipagtalo si Carmen sa asawa nito, Miss Anne, para hindi na raw sila mag-away. Pero isang gabi raw na umuwi si Nante, may dinatnan siyang tao sa loob ng kanilang bakuran. Kaya agad itong naghugot ng patalim. Huwag kang magkamaling kumilos ng masama at hindi kita sasantuhin. Talagang nagdadala ako ng matalas para hindi ako maagrabyado ng kahit na sino. Lalo pa naggaya mo magnanakaw. Bakit ka pumasok dito sa bakuran namin? Lukuhin mo sarili mo. Ayon sa lola ko, Miss Anne, nagahaman daw si Nante. Matagal na raw kasi itong naghahangad yumaman, kaya naging interesado itong siguruhin kung totoo ang sinasabi ng nakausap na espiritista. Paano ko masisigurong totoo ang sinasabi mo? Na may kayamanan nga nakabaon sa bakuran to, ha?
Sinong kinakausap mo, Nante? Ha? Aling Rosing, nariyan pala kayo sa kabilang bakod. Kanina pa ako rito sa loob ng bakuran namin. At nagtataka ako kung bakit pagdating mo'y nagsasalita ka nang wala ka namang kausap. Ho? Bakit ako magsasalita nang walang kausap? Ano ho ako, sira? May kausap po ako. Oh, nasaan yung kausap ko? Narito lang sa kanina. Isa raw siyang espiritista. Bakit bigla siya nawala? Takang-taka raw si Nante, Miss Anne. Dahil sandali lang siyang lumingon kay Aling Rosing. Pero paglinga niya sa kanyang likuran, ay wala na roon ang umano'y kausap niyang espiritista. Si Aling Rosing na may buo ang paniniwalang nagbabalik ang kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Ang ipinagtataka ko, bakit hindi sa akin magpakita at makipag-usap ang multo ng asawa ko? Bakit gusto niyo hong makausap ang multo ng asawa niyo, Aling Rosing? May nakapagsabi kasi sa akin na nagbabalik ang kaluluwa ng isang namatay na dahil hindi matahimik sa kabilang buhay. Kaya gusto kong malaman kung bakit hindi matahimik ang multo ng asawa ko. Kung nagtataka si Aling Rosing, Miss Anne, galit naman daw ang naramdaman ni Nante sa misteryosong espiritista nang muli itong magpakita sa kanya. Niloloko mo ako, Diego eh. Hindi, Nante. Hindi ako magbabalik dito sa bakuran nyo ngayong gabi at makikipagkilala sa'yo kung niloloko kita. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Bigla na lang ako nawala sa tabi mo kagabi. Di na ako nagpaalam nang lumayo ko sa'yo dahil iniwasan ko makausap yung kapitbahay mo. Anong problema mo kay Aling Rosing? Taga rito rin ako kaya kilala ko may pagkatsismo ko sa matandang yun. Ayoko mamaya niyang may kayamanan nakabaon dito sa inyong bakuran. Para hindi na dumami pa yung magka-interest dun. Para dalawa lamang tayo maghati at makinabang ng kayamanan. Lihim na napangisi raw si Nante, Miss Anne. Dahil wala sa isip nitong hatian ng espiritista sa kayamanang maaari nilang makuha. Na ipinaalam nito sa babaeng kursunada nito na nagtatrabaho sa isang beer house. Yun ang plano ko, Perla. Sosoloyin ko ang kayamanang maaari naming makuha nung kausap ko yung espiritista. Ano naman ang malay mo, Nante? Kung niloloko ka lang ng taong yun. Malakas ang kutob kung nagsasabi siya ng totoo eh. Kaya nga nang magkasalubong tayo, sinikreto kita rito sa tabing kalsada. At ipinaalam ko sa iyo yung bala ko. Na talagang ipapaalam ko sa iyo kapag nagpunta uli ako sa beer house. Dahil alam mo namang patay na patay ako sa iyo, di ba? Oo, alam ko. Madalas mo ba ako ita-table kung hindi ka dead na dead sa akin? Kapag nakuha mo ng sinasabi mong kayamanan, dapat malaman ko agad. Ay, syempre naman. Talagang malalaman mo agad. Dahil kapag yumaman ako, iiwan ko na ang asawa ko. Bakit bigla ka natigilan, Nante? Ang matandang babaeng nagdaan sa likuran natin, Perla. Kapitbahay ko yun. Baka... Baka ano? Baka narinig niya yung pag-uusap natin at isumbong niya ako sa misis ko.
Ayon sa lola ko, Miss Anne, narinig ni Aling Rosing ang balak ni Nante na pag-iwan kay Carmen at pakikisama sa isang GRO kapag nakuha ang kayamanan. Pero hindi nito isinumbong ang lalaki sa asawa nito dahil ayaw niyang madamay sa gulo ng ibang tao. Si Nante na may nagpursiging makakuha ng kayamanan. Nasaan yung kayamanang sinasabi mo, Diego? Hanapin natin dito sa inyong bakuran, Nante. Hukayin natin ngayong gabi. Meron akong pala at bareta. Maaari tayong magtulong sa paghukay. Ikaw lang maghukay habang nagsasagawa ako ng ritual at orasyon para madali natin matagpuan ang kayamanan. Pahig ako, pero kumain muna tayo para may lakas tayong magtrabaho. Ikaw na lang kumain. Hindi ako nagugutom. Malambot lang ang lupa sa lugar na to kaya mabilis hukayin ng lupa at madali nating matatagpuan ang kayamanan. Parang may taong naglalakad pa palayo ah. Huwag mo siyang pansinin. Diego, may patakaran ako sa bahay. Hindi bali nang ako ang mag-agrabyado, wag lang ako maagrabyado. Lalo pagdating sa kayamanan. Tulad mo talaga ang kailangan kong makasama, Nante. Sabi ko nga sa iyo, matagal ko ng pinakaasam-asam na yumaman. Kaya kapag natagpuan natin ang kayamanan at may ibang taong nagtangkang umagaw doon, handa akong pumatay at mamatay. Sa kabila raw ng pagiging barumbado ni Nante, Miss Anne, hindi nangilag sa kanya ang misteryosong espiritista. Si Aling Rosing daw ang nakaramdam ng takot. Aling Rosing, wag ho kayong matakot sa asawa ni Carmen. Baka hindi niya ako respetuhin kapag sinita ko siya, Sonia. Kaya hindi na ako lumapit sa kanya kahit nakita ko uli siyang kanina doon sa bakuran nila at nagsasalita ng wala namang kinakausap. Kaya naparito ako sa inyo. Bukas ho ng umaga, isusumbong ko kay Carmen ang asawa niya. Ang inaalala ko lang, baka ano ho, Aling Rosing? Baka ang kinakausap ni Nante ay multo ng asawa ko. Nagpasya rin daw si Aling Rosing na ipagpabukas na ang pagsusumbong kay Carmen, Miss Anne. Pero naisip raw nitong palihim na magmanman sa ginagawa ni Nante sa loob ng bakuran nito. Diego! Bakit tumigil ka na sa pag-uukay ng lupa, Nante? May tinamaan ang pala ko rito sa ilalim ng ukay. Kalansay. Huwag ka matakot. May naukay akong kalansay. Ang kalansay na yan ay palatanda ang malapit mo na mahukay ang kayamanan. Kaninong kalansay ito? Huwag ka na magtatanong. Basta magpatuloy ka sa paghukay. At tinitiyak ko sa iyo, bago sumigat ang araw matatapos na ang iyong paghahanap. At matatapos na rin ang matagal ko ng paghihintay at paghihirap. Hindi ako natatakot, Diego ah. Kahit malalim na itong hukay, magpapatuloy pa rin ako sa paghukay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatagpuan yung hinahanap natin. Nakikita raw ni Aling Rosing ang paghuhukay ng kanyang kapitbahay sa bakuran nito, Miss Anne. At naririnig din niya na may kinakausap ito sa ilalim ng hukay.
Kaya binalak niyang palihim na sumilip sa hukay upang alamin kung sino ang kausap ni Nante. Pero muntik na siyang mapasigaw sa takot nang may biglang humawak sa kanyang braso. Shh! Aling Rosing, ako ho ito. Ikaw pala, Carmen. Akala ko kung sinong biglang humawak sa braso ko eh. Nakita ko ho kasing palapit kayo sa hukay kaya pinigil ko kayo. Ang asawa mong naghuhukay. Alam ko ho, pero hindi ko ho sinisita si Nante kasi baka mag-away lang kami. Kasi kabisado ko ho siya. Ayaw na ayaw niyong pinakikialaman ko siya o kinukontra sa ginagawa niya. Aalamin ko lang sana kung sino kausap niya sa ilalim ng hukay. Wag na ho. Baka kausap ng asawa mong multo ng asawa ko. Bakit naman ho kakausapin si Nante ng multo ng asawa niyo? Yan nga ang gusto kong malaman. Aling Rosing, wag niyo na hong sitahin ang asawa ko dahil baka bulyawan niya lang kayo. Kayo rin ho. Gusto niyo ho bang sa edad niyo yan? Matanda na kayo mabulyawan pa kayo. Gusto ko sanang makausap ang multo ng asawa ko. Para malaman kung bakit siya nagbabalik. At kung bakit hindi siya matahimik sa kabilang buhay. Dahil daw sa pagpigil ni Carmen, Miss Anne, hindi na itinuloy ni Aling Rosing na sumilip pa sa ilalim ng hukay at umuwi na lamang siya. Kasunod nun, nanlaki raw ang mga mata ni Nante. Baul! Parang baul na bakal ang tinamaan ng hawak kong bareta. Teka, papalayan ko ang lupa para malantad ang baul. Baul na bakal ka na hukay ko rito sa ilalim ng hukay, Diego. Yan, Nante. Yan ang sinasabi ko sa iyong kayamanan. Malalaman ko. Mahahalikan kita kung totoo ang sinasabi mo. Pero kapag sumablay ka, baka mapatay kita eh. Katal daw sa pananabik na binuksan ni Nante ang baul na bakal. At lalong nanlaki ang mga mata niya, Miss Anne, sa nalantad sa kanyang laman ng baul. Mga bara ng ginto. Napakalaking kayamanan yan, Nante. Oo nga, Diego. Napakalaking kayamanan ito na hindi natin paghahatian. Bakit nanlilisi ka mga mata mo matapos mong sunggaban ng bareta? Sosolohin ko ang kayamanan. Kaya sorry ka na lang. Tumakbo sa katawan mo ang iniampas kong bareta. Hindi mo ako mapapatay, Nante. Anong klaseng tao ka, espiritista? Dahil matagal na akong patay. Isa kang kaluluwa? Isang multo? Oo, Nante. Isa akong multo. Isang kaluluwa na matagal nang nakabilanggo sa hukay na ito. Sa paghahangad kong maangkin ang nakabaong kayamanan dito, naging biktima ako ng sumpa. Sumpa ng tunay na may-ari ng nakabaong kayamanan na matagal nang patay. Na ang sino mang maghangad sa binaon niyang pag-aari ay mamamatay. At ang kaluluwa ay magiging bantay ng kayamanan sa habang panahon. Hindi. Hindi matutupad ang pinaka-aasama-samang pagyaman, Nante. Dahil mauulit sa iyo ang nangyari sa akin. Naging gahaman ako sa kayamanan noon. Kaya naging biktima ako ng sumpa. Namatay ako. At nabilanggo ang kalansay at kaluluwa ko rito sa ilalim ng lupa para maging bantay ng kayamanan.
At makakalaya lamang ako kapag mayroong gaya kong may masamang budhi na hahalilis sa akin sa pagbabantay sa kayamanan. May masamang budhi na tulad mo, kaya gumawa ako ng paraang lansihin ka upang makulagpos ako sa sumpa at may humalilis sa akin sa pagbabantay sa kayamanan. Hindi mangyayari sa akin ang nangyari sa'yo. Aahon ako sa hukay. Hindi ka makakatakas, Nante. Sa ayaw at sa gusto mo, kaluluwa mo ang hahalilis sa akin sa pagbabantay sa kayamanan. Hindi ka makakaligtas sa malagim mong kamatayan. Gumagawa ang hukay. Matatabunan ako ng lupa. Tuluyang natabunan daw si Nante ng lupa sa ilalim ng hukay, Miss Anne. Kasunod noon ay nagpakita kay Aling Rosing ang multo ng kanyang asawa. Rosing. Diego? Ako nga. Bakit? Bakit ako namatay? At bakit ako nagbalik? Ipagtatapat ko sa iyo ang lahat, Rosing. Ang lahat-lahat. Ipinagtapat daw kay Aling Rosing ng multo ng kanyang asawa, Miss Anne, ang malagim na sinapit nito, na naguhuan din ng lupa sa ilalim ng hukay matapos maghangad mag-angkin ng kayamanang nakabaon sa ilalim ng lupa. Kaya sa paghingi ng tulong ni Rosing sa kanyang mga kapitbahay, naiahon sa hukay ang bangkay ni Nante kasama ang kalansay ni Mang Diego. Parang natutulog lamang ang asawa ko sa loob ng kabaong niya. Kagabi lang naman buhay na buhay siya. Ngayong gabi, wala na siya. Pero ang pagkamatay ni Nante ang naglantad sa malagim na sinapit ng asawa ko, Carmen, na matagal na palang namatay at nabaon ng kalansay sa ilalim ng lupa. Sa pagkakatagpo sa kalansay ng asawa niyo, Aling Rosing, nakasabay malilibing ni Nante. Sana hindi na masundan pang nangyaring lagim dito sa ating lugar. Carmen? Bakit biglang nanlaki ang mga mata mo na para kang nakakita ng multo, Sonia? Talagang nakakita ko ng multo, Carmen, dahil nakita ko ang asawa mo. Si Nante, nasa likod ng puno sa labas nitong punerarya. Ano, Sonia? Nakikipaglamay ang multo ni Nante sa burol ng sarili niyang bangkay? Kitang-kita raw ng lola ko, Miss Anne, ang multo ng asawa ng kaibigan niya na kabilang sa mga nakikipaglamay sa burol ng sarili nitong bangkay. Pero sa isang kisap mata niya, naglaho yun. Pagkalibing daw sa asawa ni Carmen, umalis na ito sa bahay na kanilang inupahan. At hindi ipinaalam kahit kanino kung saan siya lumipat. Pagkaraan ng ilang buwan, may iba raw na kapitbahay na si Aling Rosing na nagkainteres makuha ang kayamanan sa ilalim ng lupa. Pero ang kanilang palihim na paghuhukay ay nabigo dahil wala silang natagpuang kayamanan sa lugar na
kinamatayan ni Nante at kinatagpuan sa kalansay ni Mang Diego. Ang hinala ng lola ko, maaaring inilipat daw ng multo ni Nante ang kayamanan. Pero malamang magbalik daw ito at maghanap ng taong gaya niyang gahaman na maaari niyang lansihin upang maghangad din ng kayamanan. Para may makahalili ang kanyang kaluluwa sa habang panahong pagbabantay sa nakabaong kayamanan sa ilalim ng lupa. Hanggang dito na lamang, Miss Anne, at sana'y kinapulutan ng aral ng iba ang nakakatakot na kwento kong nagsimula sa paglitaw ng isang misteryosong espiritista. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Aiza Ansale, Martin Bernal, Marilyn Camanero, Bing Liani, Steffi, Tindera ng Sample Market, Ate Marina, Myra, Cheche, Jane, Rose. Special shout-out to the newlyweds Benji Ramos and Mary Ann C. Ramos. Best wishes to the both of you on this wonderful journey as you build your new lives together. Congratulations! Magbasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Martin Bernal at Lynn Salcedo. Ang sabi ni Martin, "Hello mga tropang KT and TS. Dito mi ngayon sa work waiting. Medyo toxic kasi, alam mo na. Kaya makikinig muna ako sa inyo. Nakakawala kasi ng stress makinig sa inyo. Tamang hayahay. Thank you and more kwento pa." Ang sabi naman ni Linz, "Kakaiba talaga pag KT team ang nag-narrate. Parang kasali ka sa kwento. Nakaka-thrill at exciting makinig. Thank you, Miss Anne. Superb ka talaga mag-narrate. Pati mga characters ng kwento ha, galing umarte. More power to your channel. God bless." Wow, thank you, Linz. Nakaka-touch naman. And okay, sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section ha, para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagpapasalamat.